kapatid, grabe na yung nararamdaman ng mga tao ngayon. Lalo na since nag-start yung bare months, no? Up Totoo. to now. As a psychologist, paano mo bibigyan ng advice yung mga kapatid natin on how to manage holiday stress? Maganda yung question mo tungkol dun sa holiday stress, no? Common siya na na-encounter dun sa mga tao ngayon na syempre naalala nila yung mismong mga taong mahalaga sa kanila. Hindi kasi talaga lahat masaya sa panahon ngayon. May iba halimbawa na wala ng mahal sa buhay. Yung ganitong klaseng okasyon, nagpapaalala sa kanila dun sa mismong mahal nila sa buhay na sana spend nila yung oras na yun. Syempre, kasama na rin dito yung mga stress tulad ng sa financial din, etc. So, siguro yung mga tips natin na pwede natin ibigay, ay una na dito, maganda na i-honor natin or kilalanin natin yung nararamdaman natin. Kasi mahirap na sinosuppress or isinaset aside natin parati yung nararamdaman. Kung minsan importante na kilalanin mo siya, pangalanan mo siya, at normal lang din siya. Kaya nga most of the time sinasabi namin na it's okay not to be okay eh. Kasi importante kilalanin siya. Pero syempre, hindi naman natin sinasabi na magsistay sila parati na hindi sila okay. Mahalaga na binibigyan mo ng time na mag-take ka ng pause o kaya naman huminga ka ng kaunti para naman maramdaman mo yung dapat mong maramdaman. Kasi yung pressure din ngayon sa holiday na dapat lagi kang masaya, yun yung nagbibigay lalo pa ng stress. So kapag pinipressure natin yung sarili natin na dapat lagi tayong masaya, yun din yung nakakapagpadagdag ng stress. Minsan okay lang na i-honor at kilalanin yung nararamdaman, maging totoo tayo at i-celebrate natin yung kung anong meron tayo ngayon. Hindi kailangan laging magarbo, hindi kailangan laging sobrang saya. Importante din naman na maging kalmado, importante din naman na marunong tayo magpasalamat sa kung anong meron tayo. Kasama din dito, para mabawasan din yung distress natin, hanapin natin kung paano natin siya masispend ng mas mahalaga kasama yung mga taong nakikita tayo at na-appreciate tayo. Family natin, friends natin, at kung sino pa yung palagay natin pinagkakatiwalaan natin. Yun. And importante din syempre mag-self-care tayo. So, iba-iba yung paraan natin ng self-care. Hanapin mo kung ano yung pinaka nagmamatch sa'yo. Basta importante, dapat may self-care, kilalanin ang nararamdaman, at spend ito sa mga taong mahalaga sa'yo.